Ako nga pala si Ikang. At sila ang aking mga kapatid na sina Aning at Talia. At kami ang dahilan kung bakit tumangkad ang mga tinatakpan batang yan? 90s noon. Eh, tinitingnan mo kasi. Bakit? Masama bang tignan yan? Hindi. Eh kung hawakan ko, magagalit ka ba kung hahawakan ko? Hindi rin. Simula nang mamatay ang aming inay ay sa bundok na kami naninirahan kasama ang aming itay. Masaya naman kami sa bundok. Ngunit nagbago ang lahat simula nang may umakyat na isang binata. Dito raw sa lugar na ito, mahanap ko sina Aning, Ikang, at Talia. Dahilan para mapraning ang kapatid kong si Aning. Yan ang hasukot na langit! Ang bitag sa baboy na mo! Ang kanyang kamatayan! Nagsimula ang lahat noong dumalaw ang kaibigan ng aking itay na si Tio Igna. Tuwang-tuwa kami kapag dumadating siya dahil palagi siyang may pasalubong sa aming tatlo kahit noong mga bata pa lang kami. At dahil kaibigan siya ng aming itay at napakabait niya ay welcome na welcome siya sa bundok. Kaya pagkatapos naming kumain ay nagtanong agad ang aking mga kapatid na kung ano ang dala niyang pasalubong para sa aming tatlo. Chigna, sabi niyo sa amin kanina bago tayo kumain, may pasalubong kayo para sa amin. Binigyan niya ng damit si Natalia at Aning. Aning, ito naman ang para sa'yo. Naku, maraming salamat ho, Igna. Bagay na bagay ho sa akin ito. Sukatin ko lang, ha? Sige. Ngunit ang sa akin ay mga gintong alahas kaya sobrang saya ko sa mga oras na iyon. Kinabukasan, pauwi na si Tio Igna at hinatid naman siya ni Itay. Nang sila ay nasa daan si Tio Igna ay may masama palang binabalak. Habang nakatalikod ang itay ay kumuha siya ng isang makamandag na ahas mula sa kanyang bayong at nilapit sa leeg ng aking itay. Habang binabawian ng buhay si itay ay sinabi na ni Tio Igna kung bakit niya nagawa ito. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito! Mayroon kang mata, ngunit hindi mo makita kung gaano ko kamahal ang iyong anak. Mahal ko si Ikang! Inuwi ni Tio Igna si itay sa bahay na wala ng buhay at sinabi na nakagat siya ng ahas habang sila ay naglalakad. Sabi pa niya, bago bawian ng buhay ang inyong itay ay binili niya kayo sa akin. At sumama na bumaba ng bundok para bigyan ng magandang buhay. At ang pinaka-importante niyang habilin ay Ang gusto niya ay ako ang mapangasawa mo, Ikang. sagot ko naman. Kung yun man ang kagustuhan ni Ama, hayaan niyo muna ako makapag-isip-isip. Pero kung ano ang kagustuhan ni Ama, yun ang masusunod. Nang marinig niya ang mga salitang ito ay hindi na siya makapagpigil at gusto na agad tikman ang aking sariwang singkamas. Kaya tinawag ko ang aking mga kapatid para humingi ng tulong. Kaya pinagpapalo siya ni Aning at pinalayas sa bahay. Kinabukasan, nandyan pa rin siya sa labas ng bahay. Humingi ng tawad at nagpaalam na umalis. Tungkol sa nangyari kagabi, nabigla lamang ako dahil sa gusto kong matupad agad ang kagustuhan ng iyong ama. Huwag kang mag-alala, babalik din agad ako. I love you, Ikang. Bago pa siya makapagsalita ng kung ano-ano ay binalik ko na ang mga binigay niyang mga alahas. Saka pinalayas at sinabing wag nang bumalik. Ito ng mga alahas mo! Hindi ko to kailangan dito sa bundok. At hindi rin ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ako naniniwala na gugustuhin ni Ama na makapag-asawa ko ng isang lalaking parang matandang baboy damo na katulad mo! Huwag ka nang babalik dito! Pagkatapos nun ay tahimik naman siyang umalis. Ngunit ang pasaway na si Talia ay hinabol pa si Tio Igna para hingiin ang binalik kong mga alahas. Talia! Naabutan niya ito sa baba ng kapatagan. Chigna, yun yung mga binigay niyong alas kay Kakang Ikang. Pwede ho ba? Bigyan niyo na lang ho sa akin. Kasi gustong gusto ko ho yan eh. Sige, sa'yo na yan. Maraming salamat po, Chigna! Maraming salamat po! Chigna! Kaya nakatikim tuloy siya ng kadyot ng matandang baboy damo. Sinuntok siya sa sikmura at dinala sa talahiban. At doon na nga binungkal ng matandang baboy damo ang mamasamasang lupain ni Talia. Halos maggagabi na nang umuwi na umiiyak si Talia sa bahay.
Pero hindi niya sinabi sa amin kung ano ang problema. Kaya makalipas ang ilang araw, may isang binata ang napadpad sa aming lugar. Anong ginagawa mo rito? May hinahanap akong mga tao eh. Kami lang ang mga tao rito. Kung sino man ang hinahanap mo, wala rito yon. Dito raw sa lugar na ito, mahanap ko sina Aning, Ikang, at Talia. Bakit mo sila hinahanap? Siya daw ay pamangkin ni Tio Igna. Pamangkin ako ni Choigna. Nang marinig ito ni Talia ay bigla siyang nagalit. Ang sabi niya... Ayop! Bakit? Kaya ano ba nangyayari sa'yo? Ginahasa ako ni Chigna! Ginahasa ako ni Chigna! Kaya doon na namin nalaman na ginahasa pala ni Tio Igna ang aking kapatid. Ngunit sabi ng lalaking ito ay huwag mag-alala dahil patay na daw si Tio Igna. Patay na si Choigna. Pinatay ko siya. Simula nang namatay si Ama, inampunan niya ako. Pag-aaralin daw. Pero sa halip, ginawa niya ako alipin. Naniniwala ka ba na hindi niya ako trinatong parang isang tao? Na hanggang ngayon, hindi ba ako tuli? Natakot ako sa lalaki kaya hinayaan na lang namin siya. Ngunit kinagabihan, ay naligo ito sa gilid ng bahay nang walang saplot. Kaya sinaway ko siya at pinagsabihan. Alam mo, pumapayag kami na maligo ka dyan ng walang pasabi. Pero hindi kami pumapayag na maligo ka dyan ng walang salawal. Ngunit may ginawa siya sa akin na hindi ko makakalimutan. Yun yung unang pagkakataon na may humalik sa akin na isang lalaki. Kaya dali-dali akong pumasok ng bahay dahil sa kahihiyan. Kinabukasan, maaga akong nagising na para bang bagong dilig na halaman. Ngunit bahagyang nalungkot nung makita ko na paalis na ang kanyang karwahe. Yun naman pala ay balak niyang ayusin ang luma naming bahay para may masilungan. Pagkatapos maayos ang bahay, ay hindi ko alam na binisita pala siya ni Talia para magpabiyak ng buko. Oh, bakit mo tinatakpan yan? Tinitingnan mo kasi. Bakit? Masama bang tignan yan? Hindi. Kung hawakan ko. Ba't mo naman nahawakan? Sabi mo, titingnan mo lang. Bakit? Magagalit ka ba kung hahawakan ko? Hindi rin. At doon na nga tumulo ang sabaw ng buko ni Talia. Sinubukan ko siyang hanapin doon ngunit hindi ko na siya naabutan. Malakas ang kutob ko na nakikipagkita si Talia sa lalaking iyon kaya pinabantayan ko siya kay Aning. Kaka, sana tinanong mo muna si Talia kung bakit siya ginabi sa pag-uwi. Basta't bantayan mong mabuti yang si Talia. At sabihin mo sa akin kung nakikipagkita siya sa lalaking yun. Makalipas ang ilang gabi, ay nagising na naman si Talia at umalis. Pumunta siya sa bahay ng lalaki para magpabiyak muli ng buko. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naramdaman siya ni Aning na wala sa kanyang higaan. Kaya pinuntahan niya ito sa bahay ng lalaki. Subalit nakita siya ni Talia natapos ng magpabiyak ng buko. Si Kaka, Kaya lumihis ito ng daan. Pagdating ni Aning doon ay wala na siyang naabutan. ko, Sino? si Talia. Wala siya sa aming bahay. At wala siyang ibang pupuntahan kundi dito. Kaya nag-away ang dalawa at hindi kalaunan ay nagpabiyak na rin ng buko si Aning. Hindi kami maaaring tumanaw ng utang na loob sa isang kriminal! Bastos! Walang iya! Kriminal! Pagka-uwi ni Talia ay ako naman ang nagising at napagtanto na wala si Aning kaya pinuntahan ko siya sa bahay ng lalaki. Pagkasilip ko sa dingding ay lumaki ang aking mata sa nakita. Tumitirik na ang mata ni Aning. Kaya tiningnan ko ulit para makasigurado. Hindi ko na sila inestorbo at umuwi na lang ng bahay. Pagka-uwi ni Aning, ay ako naman ang hindi makatulog kaya umalis din ako ng bahay para puntahan ang lalaki. At doon ko nalaman na Isaak pala ang kanyang pangalan. Nagpabiyak din ako ng buko sa kanya at umuwing nakangiti. Ngunit ang hindi ko alam ay napansin pala ako ni Aning. Kinabukasan,
Pagkatapos namin mangaso ay nakasalubong namin si Isaac. Napangiti si Aning at kinanta nila ni Talia ang palaging kinakanta ni Isaac. Tipi-tipi-ting, tipi-ting. Tipi-tipi-ting, tipi-ting. Tipi-tipi-ting. Kaya nagalit ako at pinagalitan si Aning. Ngunit lumaban siya at may sinabi tungkol sa akin kaya nasampal ko siya. Anong tawag mo sa isang babaeng pumasok sa kubo ng isang lalaki upang tuksohin at gawin ang dapat na ginagawa lamang ng mag-asawa? Pag-uwi ng bahay ay nagdesisyon si Aning na lumayas. Pinipigilan siya ni Talia ngunit nagmatigas at gusto pa ring umalis. Tumira siya sa bahay ni Isaac at nagsama ng mga ilang araw. Hindi siya gusto ni Isaac kaya palagi silang nag-aaway. Ayoko. Sige na, kainin mo na. Sinabi na ayoko eh. Hindi nagtagal ay bumalik si Aning sa bahay. Hindi kami magkasundo at halos araw-araw na lang nagtatalo. Kaya para umiwas sa gulo ay ako na lang ang kusang umalis. Pumunta ako sa bahay ni Isaac para doon muna pansamantalang tumira. Nagtapat siya ng pagmamahal sa akin at nagsama na nga kami na para bang mag-asawa. Halos araw-araw kaming nakikita ni Aning na masaya, kaya mas lalo itong nagalit. Ilang araw ang lumipas, niyaya ni Aning si Talia na gumawa ng bitag para sa baboy damo. Ngunit nagtataka si Talia, kung bakit sobrang laki naman ata ng ginawa nila. Ano bang uhulihin natin? Napakalaki naman yatang bitag nun para sa baboy damo. Isang araw, nagbunga na nga ang pagmamahalan namin ni Isaac. Nang malaman ko na buntis ako ay nagdesisyon kami na bumaba sa bayan at doon na tumira. Kaya umuwi ako ng bahay para magpaalam sa aking mga kapatid. At narinig ko na may ginawa pala silang bitag na sobrang laki. Hindi ko na lang ito pinansin at pumasok sa bahay. Natuwa naman si Talia nang makita ako. Ngunit si Aning ay halatang galit pa rin sa akin. At mas lalo itong nagalit nang marinig niya na aalis na kami ni Isaac. Kaya kinagabihan, ay ginawa na niya ang maitim niyang pinaplano. Kinuha niya ang alagang kabayo ni Isaac at nilagay doon sa bitag. Kinaumagahan, sa oras ng aming pag-alis, napansin ni Isaac na nakawala ang kabayo. Kaya umalis muna ito para hanapin. Isaac, saan ka pupunta? Nawawala ang kabayo eh. Hanapin ko lang dito sa may libis. Ngunit biglang pumasok sa isip ko ang malaking bitag na ginawa nila Aning. Isaac, mag-iingat ka dyan! May ginawang malaking bitag sila Talia at Aning! Bitag? Bitag? Dali-dali ko silang pinuntahan para tanungin kung saan nila ginawa ang bitag. Nasaan ang kabayo ni Isaac? At ang malaking bitag na narinig kong pinag-uusapan ninyo ni Talia? Ngunit huli na ang lahat. Namatay si Isaac sa ginawa nilang bitag. At si Aning ay napraning. Ang bitag na yun ay para kay Isaac dahil siya ang sinasabi ni Ama na baboy damo! Kinuha niya ang itak at itinutok sa akin. Pinigilan ko siya ngunit bumagsak ako sa lupa. Nang tatagain na niya sana ako ay biglang kumidlat ng malakas at tinamaan si Aning. At biglang naging superhero. Ganda ko! Biro lang. Namatay si Aning at si Isaac habang nalaglag naman ang aking pinagbubuntis. Kaya nanatili kami ni Talia sa bundok at dito na tinubuan ng ugat. At hanggang dito na lang mga idolo. Maraming salamat sa panonood. Paalam.